Pinoy ito kapag nakakita ng kabataan, paalalahanan at tanungin, nagmano ka na ba? Isang paalaala para walang makalimot. Hatid ng ALC Group of Companies, Aliw Broadcasting Corporation, Station DWIZ News Nationwide, DWIZ News FM Regional Group, Home Radio 97.9, Aliw Channel 23, City State Properties and Management Corporation, Vista Hotel, Manila Grand Opera, City State Tower Hotel, City State Asturias Hotel Palawan, Eternal Gardens, Eternal Plans, Eternal Crematory Corporation, Eternal Plans, Mortuary and Chapel Services, Asian Security Services, and Investigation Agency, Eastern Defender Security and Services Inc. At ng Red Falcon Detective Agency Inc. Todo balita, Lunes hanggang Sabado, dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Isang napakagandang umaga ng ating pagbati. Good morning, 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 good morning. Magandang umaga po sa inyo lahat. Araw po ngayon ng Sabado at ngayon ay June 14, 2025. Welcome po sa ating programang Todo Balita Saturday Edition. As usual, sa po na sa oras ihatid namin sa inyo mga balita sa ating bansa at sa ibayong dagat, ganyan din pagtalakay po natin sa ating mga lokal na balita. Kami po yung mga tagapagbalita, ko po si Susan Valdez Siadaw. Kasama natin si Caron Liway Iparagire. Dumako na tayo sa ating mga headlines, sa ating balitang pambansa. 20 per kilo ng bigas binebenta na sa mga minimum wage worker. DFA inalarma mga OFW sa pag-atake ng Israel versus Iran. Todo balita. Europe binura ang Philippines sa dirty money watch list. Todo balita. Roro aarangkada na sa Mindanao, Luzon, Connect. Todo balita. Balita sa ibayong dagat, Trump binutata ng korte, National Guard binawi. Todo balita. Balitang lokal, pagkakaisa para sa kinabukasang tahimik, panatag at malaya, panawagan ni Governor Gico sa ika-127 taong anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. Todo balita. At serbisyo ng Kapitolyo sa mga barangay tuloy-tuloy dahil sa alagang geek community. Todo balita. At ngayon, sa detalye na ating mga balita, nag-umpisa nang magbenta ng 20 per kilong bigas ng Department of Agriculture sa mga minimum wage worker, partikular na sa matauhan ng Manila Harbor Center. Inulasad ng DA ang programa sa tulong ng Department of Labor and Employment o DOLE. Ayon sa DA, aabot sa 120,000 na minimum wage earners mula sa mahigit 500 negosyo base sa datos ng DOLE. Sabi ng DA, may 120,000 manggagawa mula sa mahigit 500 kumpanya sa buong bansa ang makikinabang sa programa base sa datos ng DOLE. Hindi tinukoy ng DA kung ano mga kumpanya ang kalahok sa 20 per kilong bigas na programa ng gobyerno o kung gaano kadalas maaring bumili ang minimum wage earner nito kada buwan. Unang inialok ang 20 per kilo ng bigas sa mga senior citizen, persons with disabilities at solo parents, pero limitado lamang sa 5 kilo bawat pamilya. Formal ng
Hiniling ng mga abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang pansamantalang paglaya mula sa pagkakakulong sa International Criminal Court patungo sa isang hindi binanggit na bansa. Sa court filing na sinumite noong Huwebes, June 12, hiniling ng defense team ni Duterte na pansamantala nilang palayain habang hinihintay ang paglilitis sa kanya sa kasong crimes against humanity. Nakasad din sa kahilingan ng ICC prosecutors ay nagpapahiwatig na hindi sila sasalungat sa pagpapalaya sa ilalim ng ilang mga kondisyon. Since then, and since the Chief Prosecutor's leave of absence, the prosecution has confirmed its non-opposition to interim release to state party on the understanding that the terms and conditions set out in Annex A to this filing would be met sa dokumentong inihain ng lead counsel ng dating Pangulo ni Nicolas Kaufman. Sinabi rin nitong isang foreign government ang pumayag na kupkupin si Duterte kapag pinalaya ito. Gayunpaman, hindi binanggit kung ano bansa ang nagpahayag ng kahandaang kupkupin si Duterte habang inuusig ang mga kaso nito sa ICC. Samantala, kaugnay nito, binigyan din ng abogado ni Duterte na ang kanyang katandaan ay maliwanag ng mga isyu sa kalusugan bilang mga batayan para sa pagpapalaya. Sinabi rin ng defense ng pagkukulong sa dating Pangulo ay hindi kailangan dahil hindi siya flight risk. Mr. Duterte is not a flight risk and custody is not necessary to ensure his appearance before the court. Sa dokumento, as one of the most recognized political figures in the world, he would be easily found and returned to ICC custody without any prospect of future release. Samantala, pinag-iingat ng Philippine Embassy ang mga overseas Filipino workers sa Iraq matapos ang pag-atake ng Israel sa Iran nitong Biyernes ng madaling araw, June 13. Ginawa ng embahada ang babala isang araw matapos ipag-utos ng Estados Unidos ang pag-alis ng mga non-emergency government personnel nito sa Iraq. Pero wala namang binanggit na partikular na dahilan sa paglilikas ng mga kawani maliban sa pagsasabing heightened regional tensions. Naghihintay naman ang ulat ng Department of Foreign Affairs kaugnay sa sorpresang pagsalakay ng Israel sa Iran kung saan may mga nasawi umanong matataas na military commanders, nuclear scientists at mga sibilyan. Sa bagong Pilipinas public briefing, sinabi ni DFA Undersecretary Eduardo de Vega na minomonitor nila ang mga kaganapan sa Iran dahil mayroong 2,000 mga Pilipina na nakapag-asawa ng Iranian na kailangan malaman ang mga kalagayan. Tiniyak na de Vega na maglalabas sila ng update sa sitwasyon sa Iran sa sandaling mayroon ng opisyal na pahayag ang embahada sa Tehran. Nagpaabot ng taus-pusong pakikiramay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gobyerno ng India kaugnay ng malagim na pagbagsak ng Air India Flight A1171 sa Ahmedabad na ikinasawi na tinatayang mahigit 200 katao nitong Huwebes, June 12. Sinabi ng Pangulo na nakikisang Pilipinas sa mamamayan ng India sa mga panahon ito ng pagdadalamhati, lalo na ng mga pamilya na nasawi sa trahedya. Hangad ni Pangulong Marcos na maalala mga biktima ng may dignidad at mapaganang kalooban ng mga naiwanan ng trahedya kaugnay sa pagsisikap na matanggap ang hindi inaasahang pangyayari. Anim sa 66 na kandidato sa pagkasenador sa 2025 midterm elections ang nabigo maghain ng kanilang statement of contributions and expenditures sa uling araw ng paghahain nito sa COMELEC noong June 11. Pinangalanan ng COMELEC ang mga ito na sina independent candidate Wilson Ahmad, Roy Cabonegro ng Democratic Party of the Philippines, Teddy Casino at Modi Floranda ng Makabayan, Wilbert Lee ng Action Demokratiko at Michael Tapada ng Partido Mahadlika.
Sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na bilang bahagi ng due process, makakatanggap ang mga naturang personalidad na liham mula sa Political Finance and Affairs Department na nag-aatas sa kanila na magsumiti ng paliwanag. Sa ating balita sa ibayong dagat, inatasan ng korte si US President Donald Trump na ibalik sa kontrol ng California ang 2,000 miyembro ng National Guard na ikinalat nito sa Los Angeles sa kasagsagan ng mga immigration raid noong nakaraang linggo. His actions were illegal. He must therefore return control of the California National Guard to the Governor of the State of California forthwith, ayon sa desisyon ni US District Judge Charles Breyer. Sinabi naman ni California Governor Gavin Newsom na sa halip na mapatahimik, lalo nagwala sa galit ang mga nagprotesta laban sa inilunsad ni Trump na mga immigration raid dahil sa kinalat nitong National Guard sa Los Angeles. He is not a monarch, he is not a king, and he should stop acting like one, git na isang 57 anyos na Democrat. Noon na sinabi ni Trump sa mga inutil ang governor at mayor sa California kaya tinalaga niya ang National Guard para makontrol ang mga tao. Dumako naman tayo sa mga balitang lokal. Ang lokal na pamahalaan ng Rosales sa lalawigan ng Pangasinan ay nagpadala ng pangatlong batch ng farmers, workers sa South Korea na magbebenepisyo sa kanilang programang Seasonal Workers Program. Ang nasabing programa ay nasa ilalim ng local government units ng Rosales kasama ang kanilang partner na Yongju City sa North Gyeongsang Province sa South Korea. Ang nasabing programa ayon kay Public Employment Services Officer in charge Ayla Rose Siradoy ito ay nag-umpisa noong taong 2023 pagkatapos ng signing sa pagitan ng dalawang lokal na pamahalaan. Ang initial deployment noong 2023 ay nasa 120 na farmers. Noong 2024, sila ay nakapagpadala ng 240 na workers. Sa kasalukuyan, para sa taong 2025, meron ng 274 farm workers na na-qualify sa programa at napalipad na papuntang sa South Korea. Ayon kay Siradoy, ang mga qualified farmers ay tumatanggap ng sweldo na nasa 80,000 hanggang 100,000 per month. 20% ito ay kanilang nagagastos naman para sa kanilang board and lodging kasama na ang kanilang pagkain. Ginunita ng mga opisyal ng empleyado ng Kapitolyo ay ika-127 taong anibersaryo ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas noong June 13, 2025, Buwebes, ika-12 ng Hunyo sa Season Auditorium Lingayen, Pangasinan. Naway magkaisa tayo sa layuning mabuhay para sa kinabukasan na tahimik, panatag at tunay na malaya, parte ng pambungad na mensahe ni Governor Ramon Gico III na binahagi ni Provincial Accountant Attorney Marlon Operanya. Sa paggunita ngayong taon ng Araw ng Kalayaan, ang tema ay kalayaan, kinabukasan, kasaysayan. Pinangunahan ng programa ni Provincial Administrator Melesio P. F. Patagid Jr. II sa tulong ng Pangasinan Tourism and Cultural Affairs Office na pinamumuno ni Maria Luisa Amor Alduayan. Aktibo nakibahagi sa programa ang mga empleyado, hepe at iba't ibang tanggapan, hepe ng mga opisyal at mga department heads. Sa bayan ng Pusurupio, sa pamamagitan ng inisyatiba ng lokal na pamahalaan sa pamumuno ni Mayor Kelvin Jan at pakikipagtulungan ni Mark Lee Francisco at ng kanyang ina na si Ginang Gemma Francisco, nabigyan ng isang unit ng air-conditioned Victory Liner bus ang bayan ng Pusurupio at ito ay inihatid mismo sa nasabing bayan. Ang nasabing opisyal na turnover ceremony ng nasabing bayan ay naganap kung saan present ang mga local officials, ganun din ang iba pa ng mga bisita para saksihan ang nasabing pagdating ng bus ng bayan ng Pusurupio. Umalalay ang pamahalang palalawigan sa pamumuno ni Governor Ramon Gico III sa Brigada Eskwela ng Mangaldan Integrated School SPED Center sa Barangay Bantayan. Sa Brigada Eskwela, tinabasan ng mga kawani ng General Services Office ang mga puno sa loob ng school compound para mailayo sa kapahamakan ng mga estudyante at mga guro, lalo na
lalo na at mapapadalas ang pagkagupit ng mga bagyo. Umabot din sa 1,000 katawan na bigyan ng masustansyang pagkain hatid ng Gikusina. May pinamahagi ng school supplies gaya ng notebooks, pad papers, erasers at mga lapis. Ang matagumpay na aktibidad ay dahil sa pagtutulungan ng mga Aldan Integrated School SPED Center sa pamumuno ni Principal Leo Blaquier, PT officers na pinangunahan ni Lisa Abrillo, DSO, PGO, Richie de Guzman, Abalos, Political and Social Development Consultant at Manawag Community Hospital sa pamumuno ni Dr. Don Doria. Sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan nitong Huwebes, nasa 120 na bata ang nagdiwang din ng kanilang kalayaang maramdaman ang tuwa ng pagiging bata. Kasabay ng Araw ng Kalayaan ay ang paggunita din ng World Day Against Child Labor na may lokal na tema. Sa Bagong Pilipinas, mag-aaral ang bata, hindi manggagawa. Ito ay naglalayong isulong din ang mga mahahalagang hakbang para sa ng child labor sa bansa. Kaugnay dito, nagsagawa ang Department of Labor and Employment Regional Office 1 ng Information and Service Caravan sa Robinsons, Pangasinan na may iba't ibang aktibidad para sa mga bata. Bilang suporta sa Project Kalinga, isinagawa ang HIV/AIDS Health Advocacy for Persons Deprived of Liberty na pinangunahan ng City Health Office at na ginanap sa Bureau of Jail Management and Penology, Barangay Tangkarang sa lungsod ng Alaminos. Ang nasabing aktibidad ay nilahukan ng mga PDL sa pagsisikap na madagdagan ang kanilang kaalaman hinggil sa AIDS at HIV disease at para mas may angat ang kanilang kamalayan sa basic HIV counseling and testing. Lubos naman pinasalamatan ni Jail Senior Inspector Marlon Niturada ang lokal na pamahalang lungsod sa pamumuno ni City Mayor Art Brian Celeste sa lahat ng tulong at suporta sa BJMP Alaminos at sa mga PDLs. Dumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan. Malaki ang tsansa ng Alas Pilipinas Volleyball Women na makasampa sa finals ng 2025 AVC Women's Volleyball Nations Cup sa Hanoi, Vietnam. Tinalo nila ang katapat na Chinese Taipei kahapon patungo sa kanilang first game sweep sa Pool A. Bumandera ang sa nasabing panalo sina Ea Laure, Vanny Gandler at veteran stepper Gia Morado de Guzman. Samantala sa basketball naman, isinara ng Phoenix ang kanilang kampanya sa PBA Season 49 Philippine Cup sa pamamagitan ng 2 sunod na panalo. Sinunog ng Fuel Masters ang Blackwater Bossing sa score na 124 kontra 109 kahapon sa Ninoy Aquino Stadium sa Malate, Manila. So manyang kabuuan ng ating newscast sa ating Todo Balita Saturday edition. Ano po mga tagapagbalita, ko po si Susan Valdez Yadaw. Ako naman si Liway Manantan, Iparagire. Antabay natin si Ka Edwin Inong sa technical side. Ang oras po natin, ganap na 5:28. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 312 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya itong summer vacation. So tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karindiriyak. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dati agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat ti epekto na. Do ti food supplement nga napadpadasa ko
ang awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikil ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno may katmat na gitarik-rik na inyong, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Narito na ang Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Nagtatampo ng mga eksklusibong balita at impormasyon ng pagtatagumpay sa negosyo. Ang tabloid na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa pag-unlad at pag-asenso. Filipino Mirror, naglalaman ng mga nagbabagang balita, napapanahong issue, may init na opinyon at komentaryo. Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Pinarangalan ng Gawad Tanglao bilang natatanging pahayagan sa 3 magkakasunod na taon at marami pang pagkilala. Kaya bumili na at magbasa ng Filipino Mirror ng umasenso sa pagnenegosyo. DWIZ. Okay mga kaibigan, oras po natin, ganap na alas 5:29. Welcome sa ikalubahagi natin programang Todo Balita Saturday Edition. Siyempre, kami pa rin po inyong kasama, ang inyong matagapagbalita. Ako po si Susan Valdez Yadaw. Ako naman po si Liway Manantani Paragire. Ayan, good morning po sa inyo lahat. Ang bilis na araw Sabado na, June 14 na. Sweldo na. Sweldo na. At saka lilipad na si Christian. Oo, ayan. 15, no? 16? 16. Sa araw pa siya. Meron bang, anong tawag nito? Blowout. Pag na lang daw. Pag unang sweldo. Good luck, Christian, Good luck. Yan, ipapadala niya. Okay, andito nga, kahapon namit ko yung mga kapatid mo. Mga JW yung tawag, no? Jehovah's Witnesses. Oo, yan. At yung mga iba pala dyan, na nandyan lang, taga rito rin, pero ang role nila ay parang information desk, taga-assist ng mga bisita nila dito. So, doon ko nalaman, may magandang programa sila. Kasi kilala rin nila si Yoli. Sabi ko, bakit hindi uma-attend yung ating, kaibigan. Yung pala, 4 yata na batches ba? Merong Pangasinan. Iba't ibang distrito. Yung parang kung Pangasinan, Filipino. Yung Pangasinan speaking. Tapos yung Pangasinan language. Tapos Tagalog, ganon. Tapos congregation. Tapos meron yung yung mga deaf community. Yon. Yung di ba nasabi mo nga at saka si Achiori pala Pangasinan siya. Hindi, Tagalog yata. Napagbaliktad ko yata. Parang Tagalog siya. So, yung kaharap ko kahapon is Pangasinan. So, yung isa kahapon, ang nila is, yung sa deaf community naman siya. So, by July 24 yata yung sinabi nag-invite, o 18, mga 1,500 na miyembro na deaf mute. Deaf. Na kaya mute, hindi makapagsalita. Pero kasi kadalasan kasi pagbingi, oo. Pagpipibing na sila, di ba? Meron yung mute lang, pero nakakaroon. So, meron mga 1,500. Tapos, siyempre, meron silang mga assistant, di ba? Yung may mga kasama sila. So, 3,000 expected na magiging yung dadalo dun sa event na yon para palawigin pa daw yung pagtuturo ng sign language. So, nabanggit mo nga yan, kaya nagka-interest ako. Ano ba yung pagkakaiba? Kasi nga, dati daw ang gamit kasi is English sign language. Oo. So, ngayon, Filipino na. Sabi ko, paano yung Filipino? Kasi siyempre, di ba, i-English mo lang, Tagalogin mo lang, pareho din lang naman. So, Filipino is, traditional Filipino sign language. Paano yung traditional? Kasi nga, di ba, sa pag-English, yung shower kasi ganun. Oo. Ay, yung maliligo, ganun sila dahil shower. Tayo, tabo. Gano'n. Okay. So, gano'n lang, parang gano'n lang, yung tabo. Tapos, yung madali talaga intindihin, kasi sabi nga, hindi naman kasi lahat nakapag-aral ng sign language, di ba yung sa, may tinuturo talaga, yung kung paano mga galaw-galaw lang ng kamay, alam na nila ibig sabihin. Hindi naman daw lahat nakapag-aral ng sign language. Kaya tinuturo ngayon, traditional Filipino sign language, kung yung ginagawa sa bahay, di ba, kakain. At saka, yun din sa mga nakakapagsalita, kunyari, nag-uusap sa mata lang. Oo.
Oh, yun yung mga senyas. Parang charade lang. Oo. Parang charade lang. Sabi ko, maganda yun sabi ko, yung, at tapos yun, meron ding parang meron ding time din pala na minimit sila. Parang isang community rin, mga 30, ganon, na, yun, itinuturo itong yun, kung paano siguro itong sign language ngayon na traditional na Pilipino. Sabi, parang madaling intindihin, kasi nga, yun nga, sabi mo, tayo nga Oo, nagmumustra tayo. Oo. Na kung minsan tayo nakakaintindi. Correct. Kumbaga, ito yung tinatawag na mga pamamaraan para practice yung tinatawag na inclusivity. So, sa mga programa, hindi man sila nakakarinig, hindi man sila nakakapagsalita, maiintindihan nila kung ano yung mga sinasabi ng speaker. Like, for example, sa Jehovah's Witnesses, pag may convention, o kaya, kahit pa paano yung mga nakakapagsalita, makapag-communicate sila sa deaf-mute o kaya mute na mga kasama nila. So, parang gusto ko recover yun kung paano niya tatapusin ang isang session na hindi siya nagsasalita ng puro puro sign language lang yung ginagawa niya. So, yun, sabi nga niya, mag-invite sila kapag meron silang mga events na ganon, para interesting din, para sa interesting din na malaman kung paano yung gagawin nilang pagtuturo ngayon. Yun nga, sabi nga, hindi na English, kundi Filipino Sign Language na, pero yun nga, traditional. Madaling intindihin kahit na sino, kahit hindi ka nga nag-aral nga ng sign language, madaling matutunan nito. Actually, doon sa naman, sa Kapitolyo, sa Lingayen, nung State of the Province Address ni Governor Ramon Gico III, ang office ng persons with PDL. Kasi yung Social Welfare Office, meron siyang division, hindi siya PDL, person with disability. PWD. Meron silang head din doon, at sabi niya, natutuwa sila na ito yung inclusivity nga, dun sa State of the Province Address ni Governor Ramon Gico III, merong interpreter doon, o kaya nagsa-sign language. At syempre, dahil naka-live doon, di ba, doon sa screen box na ganyan, at nakikita ng mga viewers kung ano, at naintindihan ng mga viewers kung ano yung sinasabi ni Governor. At sabi niya, maganda ito kasi nga yung sa inclusivity para sa ating mga kababayan na hindi nakakarinig, ay informed din sila kung anong nangyayari. Oo, kaya lang kung anong sign language yung gamit nila doon, kung English o... English kasi yung speech ni Gov At saka combination. Pero... Kaya nga, although tayo naman, kahit naman English naman, come, let's sleep. Tama. Tagalog din yan, Filipino Sign Language yung magagamit, no? So, ito kasi parang siguro inintroduce ng Jehovah's Witnesses itong itong traditional sign language na to, na tama-tama rin naman kasi nga yung sabi nga nila na awatable. Oo, at yun nga yung hindi kasi lahat nga naman daw nag-aaral ng di nakakapasok sa school para matutungan itong sign language. Parang yun, i-demonstrate mo yung shower. O baka mamaya, may sira siya. Or umuulan. Pwede maraming umuulan, or pero yung shower. Kaya lang siyempre, yung mga yan, depende na sa composition ng sa dami ng, tawag ito, yung bibig kasi niya kasi hindi ganun lang O siguro, pwede sabi niya, nangangamoy ka na. Yung tatlo pala. Ganyan ka na. Ganon. Kasi kasama niya pati facial expression, di ba? Oo. Yung mga... At nakikita naman natin pa sa mga lugar, sa mga restaurant, o meron yung kumpulan ng mga deaf-mute, makikita mo rin yung facial expression nila, plus syempre yung body, yung galaw ng kanilang katawan. So yan na nga po, inclusivity na po ang pinag-uusapan dito. Nobody is left behind, lalo na sa mga information, sa mga knowledge na pwedeng ibahagi at malaman ng iba't ibang tao. At saka natutuwa naman tayo na ilang malalaking occasions na actually na ginadap dito sa lungsod ng Dagupan, na may mga Jehovah's Witnesses na dito nakabook sa
bedbox. Yes, oo. Kasi akala ko noong una kasi busy sila, nakikipagpa-picture up. And awatable laman, kasi ako, nag-volunteer ako. Ako na mag-picture sa kanila. Tuwang-tuwa naman, hanggang sa nakakwentuhan ko nga. At yun, meron daw Tagalog session, Pangasinan. Meron tatlo, siguro English. Para makumpleto. 4 daw yun lahat So, dito sa area, ayan, may Tagalog congregation. Si ate ko Tagalog congregation. May Pangasinan congregation. May English. Most likely. Yan. Okay. So, ngayon ay 14 na. Ang bilis talagang araw. At malapit na talaga yung sweldo. Absolutely. So, malapit na ang pasukan. So, bukas is a big day para sa Inner Wheel Clubs of the Philippines District 379 headed by DCBian Venice Chua Armas na nandun na ngayon sa Manila. Hindi pa tapos yung mga meeting nila. Walang katapusan. Wala na nga siyang boses kahapon. Sabi ko nga, yun nga, kaya naalala ko itong sign language. Kasi nga wala na siyang boses, di ba kausap ko nung sabi niya mag-text na lang daw kami. Kasi hindi ko marinig. Text na. Ganun. So, yung doon sa group chat namin, sabi niya kasi, pray for her kasi nga, may sakit ako kanto. So, alam mo na kasi may sakit siyempre pag, di ba tayo sipunin ka lang ng konti, liwalay pakiramdam mo, yung talagang so may sakit ako. Sabi ko nga, kasi daw meron daw enbot, may party pa. Sabi ko, DC, huwag ka na umattend ng party. Natawa siya, magagalit daw ang basta isang sector din ng Inner Wheel. Sabi ko, kasi wala ka ng boses. Baka mamaya, tawagin ang District 379 na number 1, di ka makasigaw. Mag-record siya. Sabi niya, sign language daw. So, sabi na ate ko, Grace, American Sign Language. Ito yung nababasa natin acronym ASL and then Filipino Sign Language. American Sign Language. Ito yung tinuturo dito na sa Pilipinas. At meron daw congregation, may isang sign language congregation sa Dagupan, sa Amado Kingdom Hall. Ayun yung nadadaanan malapit sa Chinese Cemetery. Nakapunta na ako dun. Inimbitahan ako ni Atsi Yolanda. Ayun, nasa na ba tayo? Yun, sa sign language sign language pa rin. Magsa-sign language na lang daw. Ay, di ba may kausap ka sa malayo, nagsisenyasan kayo. Sa simple sign language. At saka siyempre pag, pwede naman yung sign language dun victory. Itaas mo yung kamay mo na tuwang-tuwa kayo, yun na yung sign language. Hindi ka naman kailangan talagang sumigaw. Kaya lang kuminsan kasi pang yung pagsigaw, paglabas ng kung ano man yung nararamdaman mo, di ba? Yung parang yung saya mo, yung lungkot mo, pwede mo sa pagsigaw. Yung sa saya mo, nanalo ka nga. Hirap naman nung hindi ka makapagsalita. Ikugtot tula. Oo, pero congratulations in advance. Ganon. Sa District 379 kasi napakarami ng delegates. Umabot talaga sa 100. Sabi ko sana wag nang dumagdag pa. Kasi mas maganda pakinggan yung 100. Pag 100 hindi na maganda. Perfect na perfect kasi pag 100. Kaya wag na siyang dumagdag pa sa 100. Okay. Ano pa yung mga iba nating mga kaganapan nitong mga nakalipas na araw sa itong Brigada Eskwela pa rin Brigada Eskwela nag-conclude kahapon. Kamusta? Yung itong week na to, pero dire-diretso pa rin, pwede pa rin naman po kayong tumulong sa mga schools of your choice. Ayan, o kaya yung mga gusto nyong puntahan. Accepted lahat. Tatanggapin naman po lahat yan. Pwede rin yung tulong na makapaglinis pa rin o kaya makapaglinis sa mga garden. Pwede rin kayo mag-donate ng mga school supplies para sa mga bata dahil marami po, kahit sa junior high school, sa senior high school, maraming mga estudyante o mga learners na halos wala silang gamit. Kung meron man silang backpack, very good na yon. Yung iba, total usong-uso naman yung bag na cloth. Kahit lalaki, gumagamit din naman nun. Ayan. Yung mga gamit na hindi na gagamitin dahil nakapagtapos na yung anak, pwede nyong ipunin po yan at saka pwede namang i-donate. Yung mga pwede pang gamitin. Uniform, bags,
mga notebooks, ballpen, and even pencil, pwede ho kayong mag-donate. Ayan. Ang ano naman, may mga LGUs naman na sumusuporta rin sa mga schools. Katulad ng Alaminos, sinimulan na nila yung pagpunta nga, yung pamimigay nga, yung kanila na assistance naman sa mga schools, mga nakatatlong schools na yata sila nung isang araw, at tuloy-tuloy itong tuloy-tuloy itong isinasagawang Brigada Eskwela ng LGU Alaminos sa mga schools dyan sa Alaminos City. So ito yung balita natin kanina nga, ang LGU, ang provincial government naman ay nagsimula na rin. Ito kasi balita ito nakita ko lang sa sa Mangaldan Facebook. So siya lang yung naglabas, hindi ang provincial government. So possibility nito hindi lang Mangaldan ang ina-assist ng provincial government. Oo. Ayan, at iba't iba pa. Katulad din nga ng dati kasi very open din yung sa sa Bimaloy din. Oo. Na pamimigay din ng bag. Si former Mayor Sam, nakasama na bag, may notebooks, may ballpen, at may uniform. Ayan. At sayang din yung yung sa pagbabago naman ni Vice President Sara Duterte naman din. Di ba meron din siyang ganun din na programa rin na siyempre maintindihan natin na na-stop nga ngayon dahil nga sa tinanggalan nga naman siya ng budget o binawasan yung kanyang budget. So, meron pa rin siyang hindi pa rin naman siya pilay dahil lahat ng budget niya ay ginagamit pa rin. Tuloy-tuloy na ginagamit sa pagbibigay ng assistance. Kaya lang, hindi na katulad ng dati na open talaga. Walang limit yung pamimigay niya ng assistance na ikinabahala naman ng kanyang mga kalaban. Kasi ang very effective. At saka talagang nare-reach out yung tinatawag nila na uso yung term na to nung panahon ni Vice President Leni Robredo, yung mga tao na nasa laylayan. Yes, oo. Mga reach out at saka grabe ang dami despite the short time, napakarami pong natulungan sa medical assistance, hospital bills ng Office of the Vice President. At burial nung binuksan yung kanyang OVP. Ilan yung una? 6 na satellite offices ba o 10? Kabilang ang dito sa Dagupan through former Mayor Brian Lim. Dito sa Dagupan, hindi lang Dagupan kundi buong Region 1 at saka lahat ng mga kalapit na rehiyon. Dito sa Dagupan pumupunta sila. Kaya nga traffic lagi yan. Dumaran din mga naka-bus, talaga. Pero pagdating nila ready na yung kanilang mga papers. Ang bilis na wala tayong narinig na reklamo kahit isa diyan sa itong satellite office ng ni Vice President Sara Duterte kasi napaka-systematic pati ng mga proseso diyan sa loob na alam naman po natin yung iba diyan ilan lang diyan yung mga nagsusweldo, yung mga empleyado. Iba volunteers. Iba dyan volunteers na itinalaga ni dating Mayor Brian Lim. So, kung paano yung proseso na ginagawa nila sa mabilis na yung mga activities nila, ganun din. At napaka-friendly, di ba? Napaka-friendly ng mga ng mga staff at lahat sila. Kasi ibang mga opisina, nung sa Wanlara, sa Ibarra, siyempre, dumalay Naksawalara kasi Mangutlara, pero itong mga yung mga dito sa satellite office ng Office of the Vice President, ang ganda na ang ganda ng pakikitungo nila. Kasi karamihan pupunta diyan mga pagod, may problema sa pananalapi, kaya nga sila nandyan para humingi sila ng financial assistance. Tapos makakaharap mo masungit, aliwalo pa to, para ka na magiging feeling mo talaga magiging kawawang-kawawa. Pero itong yung dito po sa Office of the Vice President, ang ganda ng pakikitungo pati ng mga empleyado, trained talaga sila diyan sa OVP. And speaking about former Mayor Brian Lim, sa kasalukuyan sila ay nasa Mongolia.
Ayan, kasama ang iba pang past world presidents ng JCI Junior Chamber International. Kita ko lang dito sa post ng isang friend ko sa Facebook. Ayan, si Scott Greenlee, sabi niya, sa picture, the JCI past presidents with current President Kizuki Shumo Yamada before tonight's 2025 kahapon to. JCI ASPAC Ulaan Atar Mongolia opening ceremony. So kasama niya, ilan sila dito, yung mga past world presidents. Dahil ang ating pinagmamalaking si former Mayor Brian Lim, siya yung pang-anim na Pilipino na naging world president ng JCs. Wow. Ayan. Okay. Oras po natin mga kaibigan. Ganap na pala 5:48. Babalik po tayo pagkatapos po lamang ng ilang paalala. Makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola via DWIZ 882 Facebook page. Maaari ninyong ipadala ang inyong mga komento o opinion sa aming mga text line 0908-136-6060 o tumawag sa aming hotline 470-1750-54. Karambola Nationwide. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ako ay si Maria Lunag ng Cordon Isabela, 16 years old. Yung asawa ko may diabetes, cholesterol, may high blood. Narinig ko sa radyo, mabisa daw yung Paul capsule. Bumili ako, pinainom ko sa asawa ko. Gumaling siya at lumakas. Kayo mga kabarangay ko, gumamit na kayo ng capsule. Kalusugan mo garantisado. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Narito na ang Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Nagtatampok ng mga eksklusibong balita at impormasyon ng pagtatagumpay sa negosyo. Ang tabloid na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa pag-unlad at pag-asenso. Filipino Mirror, naglalaman ng mga nagbabagang balita, napapanahong issue, may init na opinyon at komentaryo. Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Pinarangalan ng Gawat ng Lao bilang natatanging pahayagan sa 3 magkakasunod na taon at marami pang pagkilala. Kaya bumili na at magbasa ng Filipino Mirror ng umasenso sa pagnenegosyo. Nakikita pa ba ang pagmamano sa mga Pilipino ngayon, lalo na sa mga kabataan ngayon? Meron siguro, pero yung iba, inuutusan pa. Huwag sanang mawala ang tradisyong ito na nagpapakita ng paggalang sa nakatatanda. Atin ito, Pinoy ito. Kapag nakakita ng kabataan, paalalahanan at tanungin, nagmano ka na ba? Isang paalaala para walang makalimot. Hatid ng ALC Group of Companies, Aliw Broadcasting Corporation, Station DWIZ News Nationwide, DWIZ News FM Regional Group, Home Radio 97.9, Aliw Channel 23, Philippines Graphics, Cook, Plan Bank, Business Mirror, Filipino Mirror, Brown Madonna Press Inc., City State Savings Bank, AAA Southeast Equities Inc., Filipinas Pawn Shop, at ng Dari Batulao, DWIZ. Oras po natin, meron pa tayong 7 na minuto na lang bago sumapit ang alas 6 ng umaga. Medyo maaliwalas po ang panahon dahil natunaw na si Bagyong Auring. Hindi siya nabuo. At ito po ay magandang pangitain dahil nga po magbubukas na yung klase sa Lunes. Alam po natin maraming mga bata excited na bumalik sa school dahil matagal na silang nakatiwangwang sa bahay. Pag ganyan naman, mamimiss mo yung mga classmates mo eh. Mamimiss mo yung magbibihis ka na naka-uniform, lalo na yung mga batang bago lahat yung kanilang gamit. Excited po yan. Pero, ayan, make sure na may dalang payong po yung mga anak nyo dahil hindi ho maintindihan itong ating panahon. Bigla-biglang umuulan o di naman kaya ay napaka-init. Pero, syempre sa pagbubukas ng school year 2025-26, andyan yung flag racing program sa Lunes ng umaga. And expected po yan, medyo lalo na dito sa lungsod ng Dagupan, medyo sisikip
pa-more yung daloy ng trapiko. Etong kahabaan ng Perez Boulevard hindi pa rin po tapos. Kumbaga, bottleneck dito pa rin sa intersection ng Perez Boulevard at saka Rizal Street bago ho yung tulay. So, one way pa rin po yan mula from Perez Boulevard, from Rizal, one way po yan palabas, paakyat dito sa may tulay, dito sa Perez po. So, expected po, lalo na pag peak hours, tanghali at saka hapon, yung mga pauwi na, naku po, you can just imagine kung gaano katindi yung traffic na yan sa napaka-iksi na stretch ng Perez Boulevard. Ayan. So, sa July na, sa 1, 2, ilang linggo Dalawang linggo pa? 2 linggo na lang, July na. So, dito sa Dagupan, siyempre, start na ng bagong mga new sets of officers na sa executive at saka legislative. Magiging boring na dito sa sanggunian session. Pero meron pa yata sa Lunes, di ba? Meron pang anong tawag ng committee hearing? Committee hearing. Oo, huling hearing. Pero sipag talaga ng M7, ewan ko nangyari sa mga dagupenyo. Bakit nakakapanghinayang na hindi na magsisilbi itong M7, na gustong-gusto talaga nila magtrabaho. Pero yung nakikita nga natin, kung masaya dati dito sa Dagupan, sa mga sessions, parang masaya din sa Senadong mag-cover. Na-imagine kasi, di ba? Kasi matatalino lang silang gagaling, di ba? Yung sa minority, tsaka sa majority, tsaka hindi mo alam kung sino minority, majority, kasi dalawa na yung opposition eh. Ayan, tapos pala silang nagkaisa. Oo, parang magandang mag-cover sa TV. Yan, nakikita ko lang. Okay, good morning kay Rans Navarro Lagota, yung aking inaanak dyan sa Israel. Ingat yan, ha. Kumusta kayo dyan? May advisory na huwag silang lalabas. Kasi di ba inatake ng Israel ang nuclear program ng Iran. Yun, ni-strike nila. Kagabi, June 13 June 13 kagabi, yan, sinend lang ni nag-attack na rin ng Iran attacks Israel. Yan na, kaya yun yung paalala nila na kasi may mga bunker yung mga yan. Marami yung mga buildings na may sariling bunker, yung mga families na mag-stay doon. Yung iba talagang pag tumunog, agad-agad mapasok sila sa kanilang mga bunker. Sabi ko, ingat lang dyan, ha. Sabi niya, yung daw mga Pilipino doon, chill lang. Talaga, sabi ko, chill lang, o daw kasi nagyagira, chill lang, sanay na daw sila. Yung iba nga nagpa-party pa. Yan, meron pa. Kahit daw yung ibang mga nagpa-party din, yung ibang mga taga-Israel mismo. Oo, kasi meron yung areas na malapit sa putukan, malaki yung area na malayo naman. Oo. Kaya kahapon, June 13, Iran carried out a significant retaliatory strike on Israel. So merong air raids, sirens blared across Tel Aviv, Jerusalem, and northern regions as dozens of missiles and over 100 drones were launched. Ayan. Yung drones ngayon, hindi lang po kagaya na pang photo and video lang yan. May drones na gamit ang mga farmers para sa pag-spray o kaya pagsabog ng seeds. Ngayon sa iba't ibang bansa, ginagamit din yan sa pag-spy at saka sa pag-launch ng bomba. Imagine mo, 100 drones were launched. So, yung strike daw came in direct response. Ito naman kasi sagot nila. Kasi ang Israel ang nag-operate, merong ginagawang Operation Rising Lion ng Israel, an unprecedented early morning air campaign involving 200 aircraft naman and 330 munitions targeting around 100 Iranian sites, including nuclear enrichment facilities in itong mga lugar na hindi ko alam basahin, Natanz, Fordow, and Isfahan, plus Iran sa top military leaders. Marami doon mga namatay na mga Iranians dito. Yan. Pero meron kasi akong kaibigan na Iranian, di ba? So, mismo sa Iran, gusto ng Iran na magkagera para mapalitan yung kanilang leaders. Oo, kaya sabi ko nga doon sa... Maganda yun, ibala nila sa kanyon yung kanilang leaders. Kaso yung leader niya, siya yung siya yung
siya yung head. So merong mga hindi hindi sila agree doon sa ginagawa ng kanilang leader. Masyado raw corrupt. Ito namang sabi ko nga kay Rons, kasi nasa sa Israel nga siya. Sa Iran mismo, sabi ko yung mga mga tao doon, gusto talaga nila magkagyera din para mapatalsik daw yung kanilang leader. So sabi niya, na raw yun, open secret daw yun, kahit daw sa Israel, alam nila na doon mismo sa Iran, merong conflict. Oo, just imagine yung mga drones na yan na ginagamit sa gyera. Noon napapanood lang sa mga sci-fi at yung mga alien na gumagamit. Ngayon, gamit na yung drones sa gyera. Ito ay ginagamit na para, kumbaga, strike yun mismo. Ang mag-i-strike yung drone na yun, may kargang bomba. Kaya ang advisory para sa mga Filipino sa Israel, Filipino OFWs and residents, may get 30,700 sa Israel. Dami nila, mga natin, kababayan natin, are advised to stay alert, follow home front command updates and Ministry of Foreign Affairs advisories. So yun, mag-meet daw UN Security Council sa isang emergency session. Mga global leaders, including the US, are urging heavy caution. Paano nila patitigilin tong gera? Yan, wala Iran matitigil yan. Iran Supreme Leader labeled the assault a declaration of war and vowed further retaliation. Nakakatakot to. Kasi nakikita ko yung mga post yung sa Gaza, hindi pa natitigil yun. Yung mga affected doon, yung mga bata na kawawa yung mga bata, yung mga sa anumang gera. Nangangamatay mga bata. Oo, sa anumang gera o kalamidad, ang pinakakawawa palagi po dyan, mga bata at tsaka mga matatanda. Tapos siyempre nagkakaroon ng problema sa pagkain. Siyempre wala nang magtitinda. Wala kang mabilhan, kaya nagkakaroon talaga matinding problema sa pagkain. Sabi ko, pag nakikita ko yun sa Facebook, masasabi mo pa rin na ang swerte pa rin ng Pilipinas, na kahit na maraming yung ating anong tawag nito, yung konting yung democratic natin na konting bagay lang ino-oppose, bangayan, parang ganun lang. Unlike sa ibang lugar talaga na hindi na talaga normal kasi kapag ka-gera. Dito naman gera lang ng bibig, gera sa politika. Maliit na bahagi sa somewhere sa Mindanao na may problematic at meron din yung ibang area na dito sa Luzon na problematic because of the presence pa rin ng CPP, NPA. Pero generally, maayos naman ang bansang Pilipinas. At under control pa rin. Under control pa rin. Ayan. Good morning kay Sir Roberto Nimer, kay Pres Aurea de Guzman, dyan sa may Salapingaw, kay Ernesto Musada, kay Oscar Dolormente, at Chicor Aquino at Cuyamar, dyan sa Tabang, mga kaibigan natin sa Pugaro Integrated School, at saka sa Dagupan City National High School. Yan. Good morning din sa Romar pa pangalan nun. Romar Saloon dito sa may Perez Boulevard. And good morning kina Mama Ta, tsaka si Jerome at saka si Kuya Polly, si Kuya Benjitan, tsaka si Madam Rose. Ayan, makibagay naman, nalingonan kayo. Pero wala na po tayong sapat na oras, mga kaibigan. Tabayanan po ninyo, susunod agad early in the morning, makasama po ninyo si Karen Oli Navarro, programang Todo Balita at Komentaryo. Kami po niyo nakasama sa technical side, si Ka Edwin Ino. Ako po si Liway Manantan Iparagire. Ako naman si Susan Valdez Siadaw. Magandang maga po sa inyo lahat. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation, noon hanggang